Joke time muna tayo, mga kababayan, bago natin pag-usapan yung pagkalas ni Senator Amy Marcos sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kumalas na po officially si Amy Marcos. So with this, klarado na kung ano ang magiging desisyon ng mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists. But before that, mga kababayan, dito tayo muna sa kwentong katatawanan. Galing kay Gilbert Lopez. Sabi ni Digong sa anak niyang si Baste, hindi ako nagpili ng pangalan nito yung nagpadala. Sabi ni Digong daw kay Baste, nung panahon na nag-aral pa si Baste, Baste, tumawag sa akin yung teacher mo. Lagi ka kang bagsak sa exam, pati sa recitation na niya. Sagot ni Baste, di po yun totoo, Tatay Diggs, fake news po yan. Sabi ni Diggs, kung hindi ka niya bagsak sa exam, bakit tumawag yung teacher mo sa akin? Wag po kayong maniwala sa teacher ko. Galit lang sa akin niya yung teacher. Bukas niya, may exam kami. Patutunayan ko sa'yo. Sabi ni Diggs, siguraduhin mo na totoo yung sinasabi mo. Kasi pag bagsak ka, wag mo na akong tatawaging tatay. Hindi na kita ituturing na anak. Naintindihan mo? Sabi ni Baste, opo, Itay. Kinabukasan, pag-uwi ni Baste, galing sa exam, sabi ni Digong, kumusta yung exam mo? Sabi ni Baste, ayos lang, tol. Hindi na tinawag pong Itay si Digong, tinawag ng tol. Alam na. Bagsak nga. Matik na po. Joke lang. 200 pesos. Kasali ka na rin sa monthly raffle. 5,000 yung cash prize. Yung hindi mabubunot, kasali pa rin po kayo sa grand draw natin, 10,000 pesos sa December. Ayos pa, mga kababayan. Balikan na natin itong kwento, mga kababayan. Breaking news ito ngayon. Si Senator Amy Marcos, finally, nagdesisyon na po na wag nang sumali. Umalis na ng tuluyan sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ibigay ko sa inyo po, mga kababayan, yung official na declaration niya, official statement. Ito yung balita ngayon. Amy Marcos leaves Bongbong Bak Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Mas pinili ni Amy Marcos si Digong saka si Pusit, si Sara Duterte. Tinaglikuran na niya, mga kababayan, yung kanyang kapatid. Talagang ganyan, nangyayari talagang ganyan, mga kababayan. Mas pinipili yung ibang tao kaysa sa pamilya. So hindi man po ito bago. Marami ng mga politiko na ganyan. Hindi natin inaasahan na mangyayari ito sa pamilya Marcos. Nang isang Amy Marcos na siya pa yung naturingang nakatatandang kapatid pagkatapos tinalikuran ng kanyang kapatid na presidente. Ito yung kanyang pahayag. Amy solusyon. Yan pahayag sa pagkalas sa alyansa. Sabi niya, sa patuloy nilang pagbanggit ng executive privilege at sub judice rule, kahit sa mga pagkakataong walang malinaw na kaugnayan ang mga ito sa tanong na ibinabato ang mga kinatawan ng gobyerno sa pagdinig ng Senado noong nakaraang linggo ay mistulang nagtatago ng mahahalagang katotohanan. Paulit-ulit nilang hirit, sumusunod lamang ang bansa sa pandaigdigang kasunduan, pero ang hayagang pagtatakip sa katotohanan ay lalo lamang nagpalakas ng hinala na maaring nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberenya sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa aking mga paunang natuklasan na ilalahad ko sa mga darating na araw, malinaw na may mga hakbang na ginawa ang administrasyon na salungat sa aking mga paninindigan at prinsipyo. Dahil dito, hindi ko na magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasama ang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad ng aking sinabi mula sa simula ng panahon ng halalan, mananatili akong independyente.
Higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So, madaling sabi, direkta na po na sinuwag ni Amy Marcos yung kanyang kapatid na si President Bongbong Marcos. Sabi nga natin mga kababayan, matanda na si mas matanda pa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Atin ng ating Pangulo si Amy Marcos. So, kung ito yung kanyang desisyon, I think yung ating Pangulong Bongbong Marcos nauna na, pinagbigyan siya, mga kababayan, ng proclamation rally, kasama siya. Kaya lang dahil po sa isyo na tumindi ng tumindi, lalo't binitawan na ng ating gobyerno yung Sword of Damocles laban kay dating Pangulong Digong. Ayon, si Amy Marcos mismo yung nagdesisyon na hindi sumali una doon sa campaign sortie sa Leyte. Ngayon, dahil doon, sa sunod na campaign sortie po, hindi na binanggit ng ating Pangulo yung pangalan ni Amy sa Cavite. Sinundan pa, mga kababayan, doon sa Laguna. Napuno na rin po yung ating Pangulo. Lalo, tahasan mga kababayan yung pagkontra ni Amy sa naging desisyon ng gobyerno na isurrender sa Interpol si Digong. Mas kumampi mga kababayan si Amy. So tama na to. Sabi nga po ni Iloilo Representative Janet Garin, panahon na niya na mamili si Senator Amy Marcos, administrasyon o yung kampo ni Digong. Ngayon hindi na malilito yung mga Marcos supporters po. Karamihan sa mga Marcos supporters po, kampi sa ating Pangulong Bongbong. Kasi kitang-kita naman po na tama yung ginagawa ng ating Pangulo. Inaboso ng mga Duterte. O ngayon, kumampi sa mga Duterte si Amy, so be it. She has to suffer the consequences. Lalo mga kababayan, tabi nga ng mga political analyst, dati naglalaro si Amy sa 1 to 5. Ay, hindi pala 1 to 5. Nasa 5 to 8 sa mga surveys. Ngayon po, dahil dito sa issue ng mga kinasangkutan ng mga Duterte na si Amy laging nakakampi, naglalaro na lang yung pangalan ni Amy sa senatorial survey mula number 9 hanggang sa wala na siya sa Magic 12. Karamihan sa mga surveys po, hindi na po kasama yung pangalan ni Amy. So, choice na to mga kababayan. Kung matalo siya sa eleksyon, kasi siguradong hindi man po siya ikikerry ng mga Duterte. Kasi ang tingin kay Amy Marcos, manggagamit. You see? O ngayon, dito sa question, sa punto mga kababayan ni Amy Marcos na pinalalabas niya na nasakripisyo yung sovereignty ng ating bansa. Yan ang sabi niya dito. Dapat manaig ang soberenya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. Malabo po yung inyong sinabi Senator Amy. Kung katarungan ang dapat na manaig sa bawat Pilipino, hindi dapat katarungan para kay Digong lang. Sa katotohanan po, may katarungan and due process na binibigay sa kanya yung ating gobyerno. As compared sa walang katarungan hanggang ngayon, naghanap ng katarungan yung mga biktima po ng AJK, tukang-tukang. Kaya ito pong sabi ninyo na tunay na katarungan po, magkakaroon po ng tunay na katarungan kung hahayaan natin ang due process manaig sa kamay ng ICC. Kasi napakalinaw po, Senator Amy, na yung mga biktima umabot sa 30,000 plus ng AJK po, hindi nagkaroon ng katarungan dito sa atin sa panahon ng barkada mong ni Digong. Kaya po sila dumulog sa ICC. O ngayon naman, sa question ng sovereignty, kasi ang tingin po ninyo, nalagay sa alanganin yung sovereignty sa pagsuko kay Digong sa ICC, tingin ninyo na compromise, maging yung Senate President natin, Senate President po ninyo, si Chis Escudero, hindi na naniwala na na-compromise yung sovereignty. Ngayon sabi ni Chis Escudero, Senate President Chis Escudero says Philippine sovereignty was not compromised following the arrest of former President Rodrigo Duterte and the latter's eventual surrender to the International Criminal Court. Paliwanag po ni Chis Escudero, unaan niya, mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC at hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon na gawin ito.
Sabi po ni Chis Escudero, wala namang dayuhan na nanghimasok doon. Wala namang pending na kaso rito laban kay former President Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiksyon ang Pilipinong West at ipinasa natin sa dayuhan dahil nga walang pending case. So sabi po ni Chis Escudero, sa kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso rito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima na nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. Sang-ayon sa batas na umiiral sa atin, pwedeng dalhin ang sino mang akusado sa International Court kaugnay ng crimes against humanity. Naintindihan mo na, Senator Amy Marcos, kung hindi mo maintindihan yung paliwanag na yan ni Chis Escudero, bahala ka na sa buhay mo. O diba? Yung mga legal luminaries, walang nakikita po na problema sa pag-cooperate natin sa Interpol. At may problema man lang po sa pag-cooperate natin sa Interpol, yung una, yung mga Duterte. Tapos siyempre, sila yung akusado. At saka yung kaalyado niya na si Amy Marcos. Kayo man lang po. Tapos yung mga supporters ninyo. Pero the majority of the Filipino people, sang-ayon, 51% based sa survey po. Sang-ayon sila napapanagutin si Digong. Yan o. 51% of Pinoys want drug campaign accountability. More than half of Filipinos are in favor of holding former President Rodrigo Duterte accountable for the killings connected to the war on drugs during his administration. The survey conducted by SWS for independent think tank Stratbase found that 51% of Filipinos believe Duterte should answer the allegations against him. A quarter of Filipinos or 25% disagreed. O minority lang po. Minority na lang si Amy Marcos. Disagreed while 14% were undecided and 10% did not reply as they were not sufficiently informed to provide an opinion. 62% of respondents from the Visayas believe that Duterte should be held liable. Kita ninyo, napakataas sa Visayas. Bisaya si Digong, isang waray, the highest percentage in the survey. This was followed by Northern Luzon, 60%, Balance Luzon, Northern Luzon, lugar ni Amy Marcos. Balance Luzon, 49%, Central Luzon with 48%, and Mindanao. Sa Mindanao, 47% pa nga. The capital, National Capital Region, 45%, and Southern Luzon, 44%. Respondents from the rural areas made up the majority with 52% supporting accountability for Duterte compared to 48% in urban areas. Yung mga taga-barangay mismo, rural barangay, mas base mga kababayan, the poor Filipinos, gustong papanagutin si Digong kasi nalinawan sila na fake po yung war on drugs. You see, dahil po sa ginawang investigasyon ng Congress, nalinawan po sila, nakatutok lagi, piki pala niya yung war on drugs. With this, mga kababayan na kumampi sa mga Duterte, itong si Amy Marcos, and finally, umalis na rin po sa alyansa ng Bagong Pilipinas, malamang sa malamang mga kababayan, kasama si Amy Marcos sa matatalo. Di wala na tayo magagawa kung matalo si Amy Marcos. Desisyon niya yon, irerespeto natin ang desisyon ni Amy Marcos. Anyway, sa mga kamay natin, nakasalalay ang kanyang political career. Tama pa? So, hintayin natin kung ano yung magiging statement ng Palasyo Malacanang with this decision na ginawa po ni Amy Marcos. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapayo po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya.
At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.